Isang gabi ng anibersaryo, puno ng kandila at rosas, ngunit dugo ang dumanak sa sahig ng aming tahanan. Habang ako'y namimilipit sa sakit dahil sa pagkawala ng aking anak, naririnig ko ang tawa ni Marco at ng kanyang kabit sa kabilang kwarto. Ang aking biyenan, masaya pang nagdiwang. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit dito pa lang nagsisimula ang aking pagbangon. Sino ang huling tatawa kapag ang lahat ng inagaw niyo ay babawiin ko ng may kasamang interes? Maligayang pagdating sa aking impyerno. Huwag kang mag-alala, Sofia. Isang pirasong basahan lang si Maricel sa buhay ko. Ginagamit ko lang siya para makuha ang tiwala ng board at ang perang kailangan natin. Kapag nasa kamay ko na ang lahat, itatapon ko rin siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Ang boses na yon, ang boses ni Marco na dati ay tanging mga pangako ng pag-ibig ang ibinubulong sa aking pandinig, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng aming tahanan. Sa kabilang panig ng pinto ng aming silid, nakatayo ako habang nanginginig ang mga kamay. Hawak ko ang isang maliit na asul na sapatos ng sanggol, isang simbolo ng pag-asang matagal naming hiningi sa langit. Sa ibabaw ng hapagkainan sa baba, malamig na ang inihanda kong espesyal na adobo at kare-kare para sa aming ikalimang anibersaryo. May mga kandila pang hindi pa nasisindihan at isang bote ng alak na naghihintay ng pagdiriwang. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng paghahanda ko para sa isang masayang gabi ay nagmukhang mga palamuti sa isang burol. Ang masakit na miyamay ng tadhana ay narito ako, iniingatan ng isang buhay sa loob ng aking sinapupunan, habang ang lalaking ama nito ay abala sa pagpaplano kung paano ako buburahin sa kanyang mundo. Nanginig ang aking tuhod. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking pagkatao. Sumunod ang isang mahinang tawa, isang tawang pamilyar na tila nanggagaling sa isang babaeng madalas niyang ipakilala bilang isang malapit na kaibigan sa negosyo. "Pero paano ang nanay mo?" tanong ni Sofia. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng panunukso. Tanggap ba niya na ako ang magiging ina ng magmamana ng lahat? Si Mama pa? Mas excited pa nga siya kaysa sa akin, Sofia. Sabi ni Mama, sawang-sawa na siya sa pagmumukha ni Maricel na akala mo ay laging martir. Mas gusto ka niya dahil ikaw ang magdadala ng tunay na swerte sa pamilya, hindi ang isang baog at walang silbing babaeng tulad niya. Ang bawat kataga ay tila isang mabilis na sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Ang aking lalamunan ay nanuyo. Tila may malaking bara na pumipigil sa akin na huminga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at masakit. Bawat pintig ay tila isang martilyo na dumudurog sa aking dibdib. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri hanggang sa mabitawan ko ang maliit na sapatos. Sa katahimikan, ang pagbagsak ng sapatos sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa aking pandinig, ito ay tila isang pagsabog ng buong mundo ko. Sa takot na matuklasan, mabilis akong humakbang pabalik. Ngunit ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi ko mapigilan. Ang aking paa ay sumabit sa gilid ng basahan, sa tuktok ng hagdan, sa isang iglap na wala ang balanse ng aking katawan. Ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot. Naramdaman ko ang paghampas ng aking likod sa bawat baitang ng hagdanan. Ang bawat pagtama ay tila isang malupit na paalala ng bawat pagkakamali ko sa pagtitiwala sa kanila. Nang tumigil ang aking katawan sa pinakailalim ng hagdan, ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng semento sa aking pisngi. At kasunod nito, ang isang mainit at malapot na likido na unti-unting dumadaloy mula sa aking binti. Binabasa ang aking bestidang puti. Mula sa itaas, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Lumitaw ang anino ni Marco at ng kanyang ina
Si Doña Aurora. Walang takot sa kanilang mga mata. Walang pagsisisi. Tanging pagkagulat na may halong pandidiri ang nakita ko sa mukha ng aking biyenan. Tingnan mo nga naman ang swerte. Malamig na saad ni Doña Aurora habang nakatingin sa dugo ang sahig. Mukhang kusanang aalis ang pasakit sa buhay natin, Marco. Huwag mo nang tawagan ang ambulansya agad. Hayaan mo munang matapos ang gabi. Mas mabuting mawala na ang batang iyan ngayon pa lang kaysa maging gulo pa sa hinaharap. Tumalikod sila. Iniwan nila akong nakahandusay sa dilim habang ang aking paningin ay unti-unting kinakain ng itim na tabing. Ang huling naramdaman ko bago tuluyang mawala ang aking malay ay ang hapdi ng sugat hindi sa aking katawan kundi sa aking kaluluwa. Bakit ang taong pinili mong maging kanlungan ang siya ring magiging bagyong kikitil sa iyong huling pag-asa? At kung ang pag-ibig ay isang kasalanan, hanggang kailan kailangang bayaran ng isang sugatang puso ang utang na hindi naman siya ang nanghiram? Sayang lang ang ibinabayad natin sa pribadong kwartong ito, Marco. Wala na rin naman ang bata. Bakit kailangan pa nating gumastos ng malaki para sa isang babaeng hindi man lang naitawid ang sariling anak sa panganib? Napakalampa, napakahina. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malamig na hanging pumasok sa aking kamalayan. Pinuputol ang katahimikan ng puting kwartong amoy gamot at kamatayan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang kisame ay tila umiikot at ang bawat liwanag ng bumbilya ay sumasaksak sa aking sentido. Ngunit ang mas masakit na saksak ay ang nararamdaman ko sa aking puson. Isang hapyaw na lula, isang nakakatakot na gaan, at ang katotohanang ang dating pintig na nagbibigay sa akin ng pag-asa ay tuluyan ng napatahimik. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking nanginginig na kamay patungo sa aking tiyan. Patag na ito. Wala na ang maliit na umbok na balak ko sanang ipagmalaki sa buong mundo sa gabing iyon. Ang dati-rati pugad ng buhay, ngayon ay isa ng malamig na libingan sa loob ng sarili kong katawan. Nais kong sumigaw. Nais kong ilabas ang lahat ng pait na bumabara sa aking lalamunan. Ngunit tila nawalan na ako ng boses. Ang tanging lumabas sa aking mga labi ay isang gumaralgal na hininga habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy patungo sa aking mga tainga. Ma, huwag ka namang ganyan. Baka may makarinig sa'yo. Narinig kong sagot ni Marco, ngunit walang bahid ng pag-aalala ang kanyang tono. Mas malapit ito sa pagiging inis na tila ba ang aking kalagayan ay isang abala lamang sa kanyang schedule. At sino ang makakarinig? Ang asawa mong tulog na tulog, habang tayo ay namomroblema kung paano aayusin ang gusot na ito. Marco, isipin mo ang kumpanya. Isipin mo si Sofia, 5 buwan na ang dinadala niya. Iyon ang totoong tagapagmana, hindi ang nawalang ito na marahil ay pinarusahan ng langit dahil sa kahinaan ng kanyang ina. Lumapit si Doña Aurora sa gilid ng aking kama. Naramdaman ko ang kanyang presensya, ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila nanunuya sa aking amoy dugong kalagayan. Gising ka na pala, Maricel. Huwag ka nang mag-inarte riyan. Ang sabi ng doktor, maaari ka nang lumabas bukas. Maraming trabaho sa bahay na napabayaan dahil sa katangahan mo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking paningin ay nanlalabo pa rin. Nakatayo siya roon. Perpekto ang ayos ng buhok. Suot ang kanyang mga alahas na tila ba galing siya sa isang handaan at hindi mula sa isang ospital kung saan namatay ang kanyang apo. Sa tabi niya, si Marco ay nakatitig sa kanyang cellphone. Abala sa pagpindot, marahil ay tinitext ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Wala ni isang kamusta ka o patawad. Ang tanging naroon ay ang malamig na pader ng kanilang kawalang puso. Marco, ang anak natin. Ang tanging nasabi ko, ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na siya, Maricel. Tanggapin mo na lang. Mabilis na sagot ni Marco
nang hindi man lang tumitingin sa akin. Sabi ni Mama, baka hindi talaga para sa atin ang batang yon. At isa pa, kailangan nating mag-focus sa mas mahahalagang bagay ngayon. Masyado ng maraming stress ang idinulot mo sa pamilyang ito nitong mga huling araw. Stress ang pagkawala ng aking anak, ang pagtataksil niya, ang halos pagkamatay ko sa hagdanan. Lahat ng iyon ay stress lamang para sa kanya. Sa sandaling iyon ang aking puso na kanina lang ay durog na durog ay tila biglang naging yelo. Isang kakaibang uri ng katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito ay naging isang matalim na pokus. Ang bawat pang-insulto ni Doña Aurora at ang bawat pagkikibit-balikat ni Marco ay itinala ko sa aking gunita. Hindi bilang sugat, kundi bilang mga utang na kailangang bayaran hanggang sa huling sentimo. Nang lumabas sila ng kwarto para asikasuhin ang mga papeles, pinilit kong bumangon. Ang bawat galaw ay tila humihila sa aking mga tahi, isang matinding hapdi na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa maliit na banyo ng kwarto. Humawak ako sa lababo. Ang aking mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa akin ay hindi ko nakilala. Maputla, may mga pasa sa mukha, at ang mga mata ay tila wala ng buhay. Ngunit sa likod ng kaputian ng kanyang balat, may isang apoy na nagsisimulang maglaro. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit na nagwawala, kundi sa galit na naghihintay. Hinawakan ko ang aking mukha sa salamin. Dinarama ang lamig ng bubog. Bakit kailangang ang mga taong tapat ang laging naiiwan sa dilim habang ang mga mandaraya ay nagsasaya sa liwanag? Kung ang mundo ay walang balak magbigay ng hustisya para sa aking anak, ako mismo ang lilikha nito. Isang taon. Isang taon ang hiningi ko sa aking sarili. Isang taon ng pagiging basahan. Isang taon ng pagiging martir. Hanggang sa ang bawat pundasyong kinatatayuan nila ay unti-unti kong madurog nang hindi nila namamalayan. Marco, Aurora, bulong ko, ang aking hininga ay naglikha ng manipis na hamog sa salamin. Akala niyo ba ay tapos na ako? Hindi niyo alam. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay magiging lason na ipapainom ko sa inyo balang araw. Lumingon ako sa pinto nang marinig ko ang yabag ng mga nurse. Ang aking mukha ay muling bumalik sa pagiging blanko at malungkot. Ang maskara ay nakasuot na. Ang laro ay nagsimula na. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Hanggang saan ko kayang dalhin ang dilim sa aking loob bago nito tuluyang kainin ang natitirang bahagi ng aking pagkatao. Ang amoy ng aming tahanan ay hindi na pamilyar. Dati, ang bawat kanto nito ay nangangamoy ng sabon, ng mainit na kape sa umaga, at ng mga pag-asang unti-unting hinuhubog ng dalawang taong nangangarap. Ngayon, pagpasok ko mula sa ospital, ang hanging sumalubong sa akin ay tila amoy ng mga lihim at nakatagong pagtataksil. Ang bawat muebles na pinili ko nang may pagmamahal ay tila naging mga banyagang saksi sa aking pagbagsak. Nakaupo si Doña Aurora sa gitna ng malawak na sala, nagbabasa ng isang mamahaling magazine. Ang kanyang mga kuko na bagong kulay ng matingkad na pula ay tila mga kuko ng agila na handang dumagit ng anumang kahinaan ko. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin nang marinig niyang pumasok kami ni Marco. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Ang kanyang boses ay tila yelo sa tag-init, malamig at mapangmataas. Sana ay naunawaan mo na, Maricel, na ang pamilyang ito ay hindi tumatanggap ng pabigat. Wala na ang bata. Sayang. Ngunit buhay ka pa. Umaasa akong bukas ay maayos na muli ang lahat ng gawaing bahay. Hindi ko na kaya ang pagkaing luto ng maid natin. Tumingin ako kay Marco. Nakatayo siya sa tabi ko
Hawak ang aking maliit na bag ng mga damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iwas ng tingin. Nakatingin siya sa ibaba, sa marmol na sahig, bago tuluyang humarap sa kanyang ina at tumango bilang pagsang-ayon. Ang galit sa aking dibdib ay nagbabagang parang apoy na gustong sumabog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung paano sila naging ganito kasama. Gusto kong ipamukha sa kanila na alam ko ang tungkol kay Sofia at ang batang dinadala nito. Ngunit naisip ko ang mukha ko sa salamin ng ospital. Ang pangako ng paghihiganti. Kung sasabog ako ngayon, wala akong mapapala. Matatapon lang ako sa kalsada na parang isang basahan, tulad ng eksaktong sinabi ni Marco. Kaya naman, sa halip na tumayo at lumaban, dahan-dahan kong ibinagsak ang aking mga tuhod sa malamig na marmol. Naramdaman ko ang pagtataka ni Marco nang bahagya siyang umatras. Nag-angat ng tingin si Doña Aurora. Ang kanyang kilay ay tumaas. Bakas ang sorpresa na mabilis na napalitan ng nakakasukang kasiyahan. "Patawad, Mama." Ang boses ko ay mahina, basag, na tila nagmamakaawa. Pinilit kong patuluin ang mga luhang naiwan pa sa aking mga mata. Hinayaan itong tumulo sa aking pisngi. Patawad sa lahat. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak namin. Siguro nga ay parusa ito dahil hindi ako naging sapat na asawa. Patawad kung naging pabigat ako sa inyo. Pangako, Mama, Marco. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Magpapakatino na ako. Ang bawat salita ay tila mga basag na salamin na nginunguy ako. Ang hiya ay bumabalot sa aking katawan, ngunit nilunok ko ito. Ang pagiging martir na minsan nilang kinasuklaman, ngayon ay gagamitin ko bilang aking pinakamatibay na kalasag. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Nakangiting wika ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay may halong tagumpay. Isinara niya ang magazine at pinagmasdan ako na parang isang tuta na nagmamakaawa sa buto. Basta huwag ka nang gagawa ng eksena, Maricel. Ang asawa mo ay may mahalagang papel sa kumpanya. Hindi niya kailangan ng asawang pabigat at puro drama. Opo, Mama. Ang sagot ko habang nakayuko. Hindi ko pinahintulutan na makita nila ang puot na nagliliyab sa aking mga mata. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco sa tabi ko, ang kanyang paghinga ay regular at tahimik na tila wala siyang kasalanan sa mundo. Dahan-dahan akong bumangon. Ang aking katawan ay nananakit pa rin, ngunit ang aking isip ay matalas na parang kutsilyo. Pumasok ako sa kanyang study room. Isang silid na dati ay iginagalang ko bilang kanyang pribadong espasyo. Ngayon, ito ay isang minahan ng mga impormasyon. Binuksan ko ang kanyang drawer gamit ang isang lumang susi na nakita ko minsan sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng mabilis, ngunit walang ingay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kontrata, may isang maliit na asul na notebook. Binuklat ko ito at ang aking paghinga ay halos tumigil. Ito ay isang listahan. Listahan ng mga ari-ari ang nakapangalan sa aming dalawa. At ang mga halaga nito na plano niyang ilipat sa mga lihim na account at kumpanyang hindi ko kilala. Sa ibaba, nakasulat ang pangalan ni Sofia bilang benepisyaryo ng isang malaking pondo na nagmula pa sa perang pamana ng aking mga magulang. Ang perang ipinantulong ko sa kanya nang maghingalo ang kanyang negosyo 2 taon na ang nakararaan. Ito na pala. Dito na pala pupunta ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng tiwala ko. Plinano na niya ang lahat. Hindi lang niya ako pababayaan. Aalisin niya sa akin ang lahat ng maaari kong sandalan. Ibinaba ko ang notebook. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Ang aking puso ay tumitibok ng napakalakas. Isang ritmo ng digmaan. Sila ang nagbukas ng pinto sa impyernong ito. Ako ang bahalang sumira ng susi at siguruhing wala sa kanila ang makakalabas ng buhay. Habang ibinabalik ko ang notebook sa eksaktong pwesto nito,
Napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakaipit sa likod. Ito ay isang resibo ng isang mamahaling kwintas mula sa isang sikat na tindahan na may nakasulat na dedication. Para sa tunay na reyna ng aking buhay, Sofia, isinara ko ang drawer at tahimik na lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ko sa dilim ay mas matatag kaysa kanina. Ngunit may isang nakakatakot na katanungan na nananatili sa aking isip. Paano ko babaliktarin ang laro upang siya mismo ang pumirma sa kanyang sariling pagbagsak nang hindi niya namamalayan na ang pumapatay sa kanya ay ang babaeng inakala niyang patay na. Ang mga gusot sa noo ni Marco ay tila malalalim na lambak ng problema habang nakatitig siya sa mga tambak na papeles sa kanyang study table. Mula sa kinatatayuan ko sa hamba ng pinto, kitang-kita ko ang bigat ng kanyang paghinga, ang paghaplos niya sa kanyang batok na tila pasan ang daigdig. Alam ko ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ang perang kinukuha niya sa kumpanya para sustentuhan ang marangyang pamumuhay ni Sofia ay nagsisimula nang lumikha ng malaking butas sa kanilang pananalapi. Kailangan niya ng pondo at kailangan niya ito ngayon. Ito ang perpektong pagkakataon na hinihintay ko. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa kwarto, dala ang isang tray. Sa ibabaw nito ay ang kanyang paboritong kape, 2 kutsaritang asukal, kaunting gatas, eksakto sa timpla na hinahanap-hanap niya tuwing umaga. Ang bawat ikot ng kutsarita sa porselanang tasa ay walang nililikhang ingay. Isang tahimik na sining ng paglilingkod na kabisadong-kabisado ko na. Ngunit ngayon, ang kapeng ito ay hindi na alay ng pag-ibig, kundi isang pay-in para sa nagugutom na aso. Marco, ang boses ko ay malambing, puno ng pag-aalala at pagpapasakop. Ibinaba ko ang tray sa gilid ng kanyang mesa. Napapansin kong hindi ka na nakakatulog ng maayos. May maitutulong ba ako? Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng inis na mabilis niyang itinago sa ilalim ng isang pilit na ngiti. Wala ito, Maricel. Business problems. Mga bagay na hindi mo na kailangang intindihin. Ako na ang bahala rito. Pero asawa mo ako. Sagot ko habang inilalagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Pinipigilan ang pandidiring nararamdaman ko sa tuwing didikit ang aking balat sa kanya. Nakausap ko ang abogado ng pamilya namin kahapon. May natitira pa pala akong trust fund mula sa yumaong kong mga magulang. Hindi kalakihan, pero sapat para takpan ang ilang utang ng kumpanya mo. Gusto kong ibigay sa iyo iyon. Natigilan siya. Ang lason ng kasakiman ay mabilis na gumapang sa kanyang mga mata. Biglang nagbago ang kanyang timpla, hinawakan niya ang aking kamay na nakapatong sa kanyang balikat at pinisil ito ng marahan. Babe, totoo ba yan? Ibubuhos mo ang huling pera mo para sa akin? Paano ang magiging kinabukasan mo? Ang galing niyang umarte. Kung ako ang lumang Maricel, marahil ay naiyak na ako sa kanyang pag-aalala. Ngunit ngayon, alam kong iniisip lang niya kung paano niya ididiretso ang perang iyon sa bulsa ni Sofia. Ang kinabukasan ko ay ikaw at ang pamilyang ito. Sagot ko, nakayuko at nagkukunwaring inosente. Kinuha ko ang isang asul na folder na naipit sa ilalim ng tray. Pumayag na ang abogado na ilabas ang pera bukas din. Pero may isang kondisyon ng bangko. Kumunot ang kanyang noo. Kondisyon? Anong kondisyon? Mamanganag ni... Inilapag ko ang folder sa kanyang harapan at binuksan ito. Sa ibabaw ng makakapal na pahina ay nakasulat ang mga salitang post-nuptial agreement. Formality lang daw ito, Marco. Dahil gagamitin ang personal kong pera para sa negosyo, kailangan daw nilang makasiguro na protektado ang assets natin laban sa mga creditors kung sakaling mag-bankrupt ang kumpanya. Nakasaad dyan na lahat ng conjugal properties natin, pati ang shares mo, ay pansamantalang ililipat sa pangalan ko bilang collateral. Sa papel lang naman iyan para mailusot ang pondo.
Binasa niya ang unang pahina. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Ang totoo, ang dokumentong yon ay hindi ginawa ng bangko. Ginawa yon ng isang pinagkakatiwalaang abogado na binayaran ko ng lihim. Nakatago sa mga maliliit na letra at komplikadong salitang legal ang isang probisyon na nagsasabing sa oras na mapatunayan ang pagtataksil o pagkakaroon ng ibang pamilya, automatikong mawawalan siya ng karapatan sa lahat ng yaman at mapupunta sa akin ang buong kontrol ng kumpanya. Nakatitig siya sa mga papeles. Isang sandali ng matinding tensyon ang bumalot sa silid. Kung babasahin niyang maigi ang pahina 7, matutuklasan niya ang patibong. Ngunit ang kasakiman ng isang tao ay laging bumubulag sa kanyang talino. Wala namang problema rito kung formality lang pala. Nakangiting sabi ni Marco. Kinuha niya ang kanyang mamahaling pluma mula sa lalagyan. Alam ko namang hindi mo ako lolokohin. Maricel, ikaw ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Habang pinapanood ko ang paglapat ng dulo ng kanyang pluma sa papel, naramdaman ko ang kakaibang kagalakan, ang pagguhit ng kanyang pangalan, ang pag-iwan ng asul na marka ng tinta sa ibabaw ng tuwid na linya, ay tila musika sa aking kaluluwa. Pumirma siya ng 3 beses sa magkakaibang pahina. Ibinalik niya sa akin ang folder kasama ang isang pekeng halik sa aking kamay. Thank you, babe. You saved me again. Anything for you, Marco? Sagot ko habang maingat na niyayakap ang folder sa aking dibdib. Sa pagkakataong yon, nag-ilaw ang screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Mabilis niyang tinabig ang telepono upang itago ito, ngunit naging sapat ang aking sulyap upang mabasa ang pangalan ng nagpadala ng mensahe. Hindi ito si Sofia. Ang pangalang nakarehistro ay isang estranghero na may apelyidong madalas kong makita sa mga lumang dokumento ng negosyo ng aking ama. Isang taong matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong estafa. Bakit nakikipag-ugnayan si Marco sa taong yon? Anong mas malalim na putik ang nilulusungan niya ng hindi alam ni Doña Aurora at ng kanyang kabit? Tumalikod ako at tahimik na lumabas ng study room. Hawak ko ang dokumento na naglalaman ng kanyang kaluluwa at kinabukasan. Ang mitya ay nasindihan na. Hihintayin ko na lamang na sumabog ang bomba at panonoorin ko siyang matupok sa sarili niyang apoy. Hindi ko akalaing ang bahay na pinaghirapan kong gawing tahanan ay magiging isang hawla kung saan ako mismo ang manonood sa sarili kong paglalamay. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa hapagkainan, hindi bilang isang mungkahi, kundi bilang isang batas na hindi pwedeng baliin. Sa harap ko, ang pinggan ng pagkain na dinala ng kasambahay ay tila naging tumpok ng mga abo. Nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng lakas. Maricel, makinig ka ng mabuti, saad ni Doña Aurora habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang mga labi ng telang table napkin. Darating ang malayong pinsan ni Marco, si Sofia, dahil masela ng kanyang pagbubuntis at wala siyang kasama sa maliit niyang apartment, dito muna siya titira sa atin. Huwag kang mag-alala. Malaki ang bahay na ito. Magkakasya kayong dalawa. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Pinsan. Ang lakas ng loob nilang gamitin ang salitang iyon para sa babaeng sumira sa aking pamilya. Tiningnan ko si Marco, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtutol, kahit isang sulyap man lang ng hiya. Ngunit ang aking asawa ay nanatiling nakayuko, abala sa paghihiwa ng kanyang steak, na tila ba ang usapang ito ay tungkol lamang sa pagpapalit ng kurtina sa sala. Ma, baka hindi komportable para kay Maricel? Mahinang imik ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay walang bigat. Alam kong isa lamang itong palabas para magmukha siyang may pakialam. At bakit hindi? Mabilis na sagot ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Si Maricel ay isang mabuting asawa,
Hindi ba? Alam niyang ang pagtulong sa kamag-anak ay isang obligasyon. At isa pa, nakunan siya. Ang presensya ng isang buntis sa bahay na ito ay baka makatulong pa para mabawasan ang kanyang depresyon. Ang bawat salita ay parang asin na ibinubudbod sa aking sariwang sugat. Ang pagiging martir ko, ang kanilang ginagamit na sandata para lalo akong duruginin. Gusto kong tumayo at isampal sa kanila ang katotohanan, ngunit hinawakan ko ang gilid ng mesa ng mahigpit hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Huwag muna, Maricel. Konti na lang. Opo, Mama. Wala pong problema. Ang sagot ko, ang boses ko ay tila isang patay na hininga. Kung ano po ang makakabuti sa pamilya, susunod ako. Pagkalipas ng ilang oras, ang tunog ng gulong ng sasakyan sa aming driveway ay tila isang hudyat ng digmaan. Pumasok si Sofia sa aming pinto, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang reyna na bumabalik sa kanyang kaharian. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumubukol sa ilalim ng kanyang mamahaling bestidang sutla. Ang kanyang mga mata ay naglalaro ng tagumpay habang nililibot niya ang tingin sa aming malawak na sala. Maricel, salamat at pinatuloy mo ako. Ang sabi niya ng may plastik na ngiti. Akmang yayakap siya sa akin, ngunit mabilis akong tumalikod para kunin ang kanyang mga bag. Nagkukunwaring abala. Hindi lang siya basta pumasok sa aming bahay. Pumasok siya sa bawat kanto ng aking buhay. Sa hapunan, siya ang pinagsisilbihan ni Marco ng pinakamagandang bahagi ng ulam. Sa gabi, ang kanilang tawanan sa terrace ay umaabot hanggang sa aking silid. Habang ako ay nakahiga sa dilim, dinarama ang bawat pintig ng aking sugatang puso. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming master bedroom, pumasok si Sofia ng walang katok. Ang kanyang kilos ay mapang-ahas, tila ba siya na ang may-ari ng kwartong ito. Naupo siya sa dulo ng aking kama at tiningnan ang aking ginagawa. Ang ganda naman ng kwartong ito, Maricel. Saad niya habang hinahaplos ang malambot na kumot. Sabi ni Marco, masyado raw itong malaki para sa isang tao lang. Alam mo naman ang kalagayan ko. Kailangan ko ng sariwang hangin at malaking espasyo para sa baby. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop ng mga damit, pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit nang tumayo siya at lumapit sa aking vanity mirror, ang aking mundo ay tila biglang tumigil. Kinuha niya ang isang alahas mula sa aking jewelry box. Isang kwintas na may pendant na perlas, ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking yumaong ina. Ibinili ito ng aking ama para sa kanya noong kanilang ika-25 anibersaryo. Para sa akin, ang kwintas na yon ay hindi lamang ginto at perlas. Ito ang simbolo ng tunay na pagmamahal na hindi kailanman nagtataksil. Dahan-dahan niyang isinuot ito sa kanyang leeg at humarap sa salamin. Kinikiling ang kanyang ulo ng may kayabangan. Bagay sa akin, di ba? Nakangising tanong niya habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin. Sabi ni Marco, kahit ano raw na gusto ko sa bahay na ito, maaari kong makuha. Siguro, hindi mo na ito kailangan, Maricel. Total, wala ka namang anak na pagmamanahan nito. Ang galit na kanina ko pa kinikim-kim ay tila isang bulkang mayo na handang sumabog. Ang aking paningin ay naging pula. Ang bawat pangiinsulto niya sa aking pagkawala ng anak, ang pagnanakaw niya sa aking asawa, at ngayon ang paglapastangan sa alaala ng aking ina. Ito na ang sukdulan. Humakbang ako palapit sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang bahagyang takot na dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapanghamong tingin. Sofia! Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng panganib na tila isang bulong bago ang bagyo. Ingatan mo ang kwintas na iyan.
Dahil ang bawat bagay na kinuha mo sa akin ng walang pahintulot ay may katumbas na kabayaran na hindi mo kayang bayaran sa buong buhay mo. Hinawakan ko ang pendant na suot niya. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking mga daliri. Hindi ko ito kinuha. Sa halip, inayos ko ang lock nito ng marahan, tila isang mapagmahal na kapatid. Ngunit sa loob-loob ko ay iniisip ko kung paano ko siya unti-unting sisirain. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Sa labas, nakatayo si Nanay Ising, ang aming matandang kasambahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit para sa akin. Inabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. "Hija!" bulong niya. Narinig ko silang nag-uusap sa kusina kanina. May gagawin sila sa mga papeles ng kumpanya mo bukas. Mag-ingat ka. Tinanggap ko ang papel. Ang mitya ay malapit na sa dulo. Ang tahimik na paglalakad ni Nanay Ising sa pasilyo tuwing madaling araw ay isang ritual na nakasanayan ko na. Ang bawat hakbang niya, bagamat mabigat at mabagal dahil itakatandaan, ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng magulong tahanang ito. Siya ang tanging taong naiwan na hindi nakasuot ng maskara sa mundong ito ng mga sinungaling. At noong gabing iyon, hindi siya nagdala ng kape o malinis na damit. Nagdala siya ng katotohanang susi sa aking paglaya. Nakatayo ako sa kusina, nakatingin sa malamig na sahig kung saan madalas kong hugasan ang mga baso ng kanilang pagtataksil. Nilapitan ako ni Nanay Ising, bit-bit ang isang lumang lata ng biskwit na dati niyang ginagamit para itago ang kanyang mga rosaryo. Inilapag niya ito sa mesa ng walang salita. Ang kanyang mga mata, na puno ng mga linya ng panahon at paghihirap, ay nakatingin ng diretso sa akin. May halong takot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. "Hija." Ang kanyang boses ay tila isang basag na hangin. "Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo ito, pero natatakot ako na baka hindi mo kayanin o baka lalo lang lumala ang sitwasyon mo. Ngunit matapos ang ginawa nila sa anak mo, hindi ko na kayang manahimik." Pumitik ang aking puso. Ang mga salitang anak mo ay tila patalim na muling bumaon sa aking sugat. Dahan-dahan kong binuksan ang lata ng biskwit. Sa halip ng mga lumang gamit, bumulaga sa akin ang mga tumpok ng resibo, bank slips at isang maliit na itim na USB. Kinuha ko ang isa sa mga papel. Ito ay isang resibo ng deposito na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakapangalan hindi sa kumpanya ni Marco, kundi sa isang dummy corporation na madalas na ikwento sa akin ni Sofia na pag-aari ng malapit na kaibigan niya. "Saan mo nakuha ang mga ito, Nanay Ising?" Tanong ko. Ang aking tinig ay nangangatog. Inutusan ako ni Senyor Marco noon na itapon ang mga basura sa kanyang opisina. Ngunit napansin kong marami siyang pinunit na papel. Paliwanag ni Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay nanluluha. Pilit ko itong binuo dahil napansin ko ang pangalan mo at ang pangalan ng babaeng iyon. "Hija, hindi lamang pera ang ninanakaw nila. Balak nilang ibenta ang lumang lupa ng iyong mga magulang nang hindi mo alam." Tiningnan ko ang USB. At ito, huminga ng malalim si Nanay Ising. "Noong gabi ng inyong anibersaryo, noong nahulog ka sa hagdan, may narinig akong nag-uusap sa library bago ka dumating. Iniwan ko ang aking maliit na radyo, doon na ginagamit ko pang record ng mga sermon sa misa. Nakalimutan kong patayin. Nakarecord doon ang lahat, Hija. Ang buong plano nila." Ang balahibo ko sa batok ay nagsitayuan. Kinuha ko ang USB at mabilis na isinaksak ito sa aking laptop na nasa ibabaw ng mesa. Pinindot ko ang play. Sa unang ilang segundo, tanging static na tunog lamang ang maririnig. Pagkatapos, ang mga boses na kumukulo sa aking dugo. "Sigurado ka ba rito, Marco?" Ang tinig ay kay Sofia, malambing ngunit puno ng pagkalkula. Paano kung malaman ni Maricel na hindi naman talaga nabangkarote ang kumpanya niya?
Na sinadya mong ilipat ang lahat ng pondo sa account ko? Hayaan mo siya. Sagot ni Marco. Ang kanyang tawa ay tila gumuguhit ng sugat sa aking kaluluwa. Masyadong tanga at mapagmahal ang asawa ko. Kapag nilambing ko siya at nagmakaawa ako, ibibigay niya pati ang huling sentimo niya. At kapag nakuha na natin ang pera mula sa lupa ng mga magulang niya, aalis na tayo rito. Pababayaan natin siya sa hirap habang si Mama ang bahalang magpalayas sa kanya. Gusto ko ang planong yan, sabat ni Doña Aurora. Ang boses ay matalim at puno ng mali siya. Siguruhin mo lang, Marco, na nakapangalan sa akin ang kalahati ng makukuha mo sa asawa mo. Pagod na akong makita ang kanyang mukha araw-araw. Si Sofia ang tunay na magdadala ng swerte sa pamilyang ito. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan sa kusina ay nakakabingi. Ngunit sa aking isipan, may malakas na bagyong namumuo. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagtataksil. Ito ay isang planadong pagpatay. Pagpatay sa aking kinabukasan, sa alaala ng aking pamilya at sa natitirang piraso ng aking kaluluwa. Sila ang mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mga mamahaling ngiti at pekeng pagmamahal. Tiningnan ko si Nanay Ising. Nakayuko siya, naghihintay ng aking reaksyon. Marahil ay umaasang iiyak ako at magmamakaawa sa awa ng Diyos. Ngunit walang luha na bumagsak mula sa aking mga mata. Ang apoy ng galit na matagal ko nang kinikimkim ay tuluyan ng sumiklab. Nilalamon ang huling hibla ng kahinaan ko bilang isang asawa. Salamat, Nanay Ising. Bulong ko habang kinukuha ang USB at mga dokumento. Inilagay ko ang mga ito sa loob ng aking bag na tila nagtatago ng mga mamahaling hiyas. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ng sinuman na ikaw ang nagbigay nito sa akin. Ngunit kailangan kitang hilingin ng isang huling pabor. Tumingala ang matanda. Kahit ano, Hija, ikaw na ang naging anak ko sa bahay na ito. Kapag dumating ang araw na babaligtad ang mundo ng pamilyang ito, malamig kong saad, huwag kang lilingon at huwag mo silang kaawaan. Dahil ang nakikita mo ngayon ay hindi na si Maricel na martir. Ako na ang bagyong wawasak sa lahat ng pinaghirapan nila. Bago pa man makasagot si Nanay Ising, isang malakas na kalabog ang nagmula sa direksyon ng hagdan. Pareho kaming napalingon. Nakatayo sa unang baitang si Marco, nakapantulog at nakatingin ng matalim sa aming dalawa. Anong ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Malamig na tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa akin at sa lata ng biskwit na nasa mesa. Mabilis kong itinago ang aking mga kamay sa likod. Pinipigilan ang panginginig. Ang hininga ko ay naging mabigat. Nahuli ba niya kami? Narinig ba niya ang aming usapan? Ang susunod niyang hakbang ay maaring magtapos sa lahat bago pa man magsimula ang laro. Ang malamig na titig ni Marco ay tila sumusukat sa bawat pulgada ng aking pagkatao at ni Nanay Ising. Sa loob ng ilang segundo, ang buong kusina ay napuno ng nakakapasong katahimikan. Ang aking utak ay mabilis na naghahanap ng palusot, isang kasinungalingan na sapat upang takpan ang napakalaking katotohanang nakapatong sa ibabaw ng hapag-kainan. Bago pa man siya makahakbang palapit upang suriin ang lata ng biskwit, mabilis kong kinuha ang takip at isinara ito. Lumilikha ng mahinang kuskos ng metal. Humarap ako sa kanya, ibinaba ang aking mga balikat at isinuot ang pamilyar na maskara ng isang mahina at malungkot na asawa. Hindi ako makatulog, Marco. Ang boses ko ay sinadya kong gawing paos at nanginginig. Inaatake na naman ako ng bangungot tungkol sa bata. Nakita ako ni Nanay Ising na umiiyak. Kaya ipinagtimpla niya ako ng mainit na gatas at dinalhan ng ilang lumang biskwit para kumalma ang sikmura ko. Kumunot ang noo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghusga. Ngunit ang kasikatan ng kanyang kayabangan ay hindi nagpahintulot na makita niya ang lalim ng aking pagpapanggap. Para sa kanya,
Ako ay isang sirang babae na walang kakayahang mag-isip ng kahit anong plano. Kung hindi ka makatulog, uminom ka ng gamot. Huwag kayong gumawa ng ingay dito sa ibaba. Malamig na utos niya, ang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Nagising si Sofia dahil sa mga kaluskos ninyo. Maselan ang pagbubuntis niya, Maricel. Sana naman ay may konsiderasyon ka sa kalagayan niya kahit wala na ang sayo. Ang bawat salita niya ay tila tinik na pilit ibinabaon sa aking lalamunan. Ngunit nilunok ko ito ng buong tapang. Patawad, Marco. Hindi na mauulit. Umirap siya at tumalikod. Naglakad pabalik sa madilim na hagdanan. Nang tuluyan siyang mawala sa aking paningin, nagkatinginan kami ni Nanay Ising. Sabay kaming nakahinga ng maluwag, ngunit alam kong ang muntikang pagkahuling iyon ay isang babala. Kailangan ko nang bilisan ang pagkalawit sa leeg ng kanyang kayabangan. Makalipas ang ilang araw, ang mga plano ay nagsimula nang gumulong ng tahimik. Sa labas ng aming bahay, habang inaakala nilang nagpupunta lamang ako sa simbahan upang umiyak at magdasal, nakipagkita ako kay Attorney Villar, ang matandang abogado ng aking mga magulang, na tanging pinagkakatiwalaan ko. Sa loob ng isang tagong silid sa kanyang opisina, inilatag ko ang USB at ang mga dokumentong nakuha ni Nanay Ising gamit ang kapangyarihan ng post-nuptial agreement na mayabang na pinirmahan ni Marco nang hindi binabasa ang mga maliliit na detalye. Sinimulan namin ang pagbuo ng isang komplikadong sapot. Sa tulong ng abogado, unti-unti kong kinabig ang mga pondo ng aming kumpanya patungo sa mga lihim na bank accounts na nakapangalan sa mga dummy corporations na ako mismo ang nagtayo. Kung plano ni Marco na ubusin ang yaman ng aking pamilya para sa kanyang kabit, uunahan ko siya. Lilikas ang pera mula sa kanyang mga kamay na tila buhangin na dumudulas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang hapon, ang epekto ng aking mga galaw ay nagsimula nang umalingaw-ngaw sa aming tahanan. Dala ang isang tasa ng kape. Pumasok ako sa kanyang study room. Nakita ko si Marco na nakasubsob sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig at ang screen ng kanyang laptop ay nagpapakita ng mga pulang numero na sumisimbolo ng pagbagsak. Ang kanyang kamao ay marahas na bumagsak sa ibabaw ng mesa, nagpapataginting sa mga babasaging baso at penholders sa paligid. Anong nangyayari dito? Sigaw niya, hindi sa akin, kundi sa kawalan. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding pagkabigo at kalituhan. Saan napupunta ang pera? Imposibleng lugi tayo ng ganito kalaki sa loob lang ng isang linggo. Inilapag ko ang kape sa gilid ng mesa, pinapanatili ang maamo at nag-aalalang anyo sa aking muka. May problema ba sa opisina, Marco? Akala ko ba ay naayos na ng trust fund ko ang mga utang natin? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at stress. Hindi ko maintindihan. Ang mga pondo na dapat sana ay papasok sa mga bagong investments. Nawawala, naharang ng mga supplier at may mga accounts na bigla na lang na-freeze nang walang abiso. May nanggagansyo sa akin sa loob mismo ng kumpanya. Pinigilan ko ang nangiting gustong kumawala sa aking mga labi. Ang magnanakaw ay nagrereklamo dahil siya ay ninanakawan. Ganyan pala ang pakiramdam ng isang manloloko kapag siya naman ang pinaglalaruan ng tadhana. Baka kailangan mo lang magpahinga, Marco. Baka nagkamali lang ang accounting ninyo. Malambing kong wika habang hinahaplos ang kanyang balikat. Sa loob-loob ko, ang pagdikit ng aking kamay sa kanyang balat ay tila paghawak sa isang basurang nabubulok. Nandito lang ako palagi. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Naniwala siya sa aking mga salita. Isinandal niya ang kanyang ulo sa aking braso. Naghahanap ng kaaliwan sa babaeng siya mismo ang nagplano na sirain. Paglabas ko ng kanyang opisina, ang aking mga hakbang ay magaan. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang pagkawala ng kanyang pera
ay simula pa lamang ng kanyang pagdurusa. Kailangan ko siyang ipako sa krus ng sarili niyang mga kasalanan. Pumasok ako sa aking silid at nilock ang pinto. Kinuha ko mula sa ilalim ng aking kama ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang mga kopya ng pekeng resibo, double accounting books, at mga pruweba ng tax evasion na ginawa niya at ng kanyang ina sa nakalipas na 5 taon. Sa ibabaw ng envelope, walang nakasulat na pangalan ko. Ang tanging nakasulat ay ang address ng pinakamataas na tanggapan ng Bureau of Internal Revenue at isang maikling tala. Para sa ikalilinis ng gobyerno, dahan-dahan kong idinikit ang selyo. Ang bagyo na matagal kong inihanda sa dilim ay tuluyan ng lalabas sa liwanag. Wala nang atrasan. Ang tanging tanong na lamang ay kung gaano kabilis guguho ang kanyang pekeng imperyo kapag kumatok na ang batas sa aming pintuan. Lalaki ang bata, Marco. Isang malusog na batang lalaki. Sa wakas, may tunay na tagapagmana na ang pamilya natin. Ang boses ni Doña Aurora na nanggagaling sa kabilang linya ng telepono ay tila isang masayang kanta, puno ng galak at pagtatagumpay. Ngunit para sa akin, ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga pako na muling ibinabaon sa kabaong ng aking pangarap. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na sala ng aming mansyon. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa madilim na langit sa labas. Kanina lamang, ang bahay na ito ay puno ng kaguluhan. Ang pagsigaw ni Sofia dahil sa sakit ng tiyan, ang pagmamadali ni Marco na dalhin siya sa ospital, at ang pagmamalaki ni Doña Aurora habang bitbit ang mga gamit ng sanggol. Sa gitna ng lahat ng iyon, para akong isang anino na hindi nila nakita. Walang nagtanong kung ayos lang ako. Walang nagpaalam. Iniwan nila akong mag-isa sa bahay na dati ay inakala kong sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa kanyang lalagyan. Ang tunog ng paglapat ng plastik sa metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na silid. Ang bawat hakbang ko patungo sa itaas ay tila may kasamang bigat ng 1,000 alaala. Pumasok ako sa maliit na silid sa tabi ng aming master bedroom. Ang silid na inilaan ko para sa aking anak. Ang mga pader ay kulay asul na langit. May mga guhit ng ulap na ako mismo ang nagpinta. Sa gitna ay ang isang puting kuna na nananatiling walang laman. Ang bawat sulok ng silid na ito ay nangangamoy pa rin ng bago, ng pag-asa, at ng mga pangarap na hindi kailanman magkakaroon ng katuparan. Naupo ako sa sahig, sa tabi ng kuna, at dahan-dahang hinaplos ang malambot na kutsyon. Sa mga sandaling ito, sa ospital, marahil ay hawak ni Marco ang kanyang anak. Marahil ay hinahalikan niya ang noo ni Sofia at pinasasalamatan ito sa regalong ibinigay sa kanila. Ang kagalakang nararamdaman nila ngayon ay ang eksaktong kagalakang ninakaw nila sa akin noong gabing mahulog ako sa hagdan. Ang batang iyon ay isinilang sa mundo ng kasinungalingan, binalot sa telang galing sa perang ninakaw sa akin, at bibigyan ng pangalang hindi naman karapat-dapat sa kanya. Ang aking dibdib ay nanikip. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa mga sugat sa aking katawan, kundi sa isang malalim na balon ng pangungulila. Nais kong umiyak, nais kong sumigaw hanggang sa mawalan ako ng boses, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling tuyo. Ang mga luha ko ay naubos na nung mga gabing binibilang ko ang bawat segundo ng aking pag-iisa, Hija. Ang mahinang boses ni Nanay Ising mula sa pinto ay tila isang haplos ng init sa gitna ng nagyayelong gabi. Lumapit siya sa akin at naupo sa sahig, hindi alintana ang lamig ng semento. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking balikat at hinayaan akong sumandal sa kanya. Nanganak na ang babaeng yon, Nanay. Bulong ko. Ang boses ko ay tila isang basag na huni ng ibon.
May anak na si Marco, isang lalaki. Alam ko, Hija, narinig ko ang tawag, malungkot na sagot ni Nanay Ising. Ngunit tandaan mo, ang isang batang isinilang sa gitna ng dilim ay hindi kailanman magiging liwanag para sa kanila. Ang kagalakan nila ngayon ay panandalian lamang. Tumingala ako sa kanya. Nanay, minsan naiisip ko, bakit kailangang mangyari ito? Bakit ang mga taong walang puso ang tila pinagpapala habang ang mga tapat ay dinudurog? Hinaplos ni Nanay Ising ang aking buhok. Dahil ang tadhana ay hindi isang mabilis na karera, Maricel. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Minsan, kailangang umabot sa rurok ng kanilang kayabangan ang mga masasama para mas masakit ang kanilang pagbagsak. Ang tagumpay nila ngayon ay ang huling pagkakataong ibinigay ng langit bago ang paghuhukom. Tumayo ako, pinapahid ang kaunting alikabok sa aking bestida. Ang lambot sa aking puso ay muling napalitan ng tigas ng bakal. Tiningnan ko ang walang lamang kuna sa huling pagkakataon. Tama ka, Nanay. Malamig kong saad. Hayaan nating magdiwang sila. Hayaan nating isipin nila na nasa kanila na ang lahat. Dahil habang hinahalikan nila ang batang iyon, hindi nila alam na ang bawat hininga ng sanggol na iyon ay paalala sa akin ng lahat ng kinuha nila. At bawat sentimong gagastusin nila para sa batang yan ay ang huling sentimong pag-aari nila. Lumakad ako patungo sa bintana at tiningnan ang malakas na ulan sa labas. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang Maricel na martir. Hindi na ako ang babaeng pwedeng saktan at iwan sa dilim. Ang pagsilang ng batang iyon ang naging huling piraso ng aking plano. Ngayong may tagapagmana na sila, magiging mas kampante si Marco, magiging mas pabaya si Doña Aurora. At doon, sa gitna ng kanilang labis na kumpiyansa, ko itatanim ang huling binhi ng kanilang pagkawasak. Nanay, tawag ko habang hindi inaalis ang tingin sa labas. Tawagan mo ang driver. Sabihin mo, ihanda ang sasakyan bukas ng umaga. May bibisitahin tayong lumang kaibigan sa bangko. Opo, Hija, sagot ni Nanay Ising nang may halong kaba at paghanga. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nililinis ang lupang puno ng dumi. Ngunit kahit anong linis ng ulan, hindi nito kayang hugasan ang dugo sa mga kamay ni na Marco at Aurora. Habang ang buong pamilya ay nagdiriwang sa ospital, ang anino ng kanilang nakaraan ay unti-unti nang lumalapit. Handang bawiin ang lahat nang hindi naman sa kanila. Bakit nga ba ang saya ay laging sinusundan ng takot? Marahil dahil sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Alam ni na Marco na ang bawat tawa nila ngayon ay may katapat na iyak bukas. At ako ang magsisilbing luha na hindi nila mapipigilan. Ang aming paboritong hardin sa mansyon ay binago at naging tila isang maliit na palasyo. Mga asul at puting lobo ang nakasabit sa bawat sanga ng puno. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mamahaling puting rosas at isang malaking banner ang nagbabandera ng malalaking letra. Maligayang binyag at unang buwan, Marco Jr. Ang bawat detalye ng handaan ay sumisigaw ng karangyaan. Karangyaang pinunduhan ng perang lihim kong kinokontrol, ngunit inakala nilang galing sa walang hanggang balon ng aming negosyo. Nakatayo ako sa gilid ng isang malaking buffet table. Suot ang isang simpleng itim na bestida. Sa isang pagtitipon kung saan ang lahat ay nakasuot ng makukulay at maiingay na damit, ang aking itim na kasuotan ay tila isang malinaw na mensahe ng pagluluksa sa gitna ng pagdiriwang. Subalit walang nakapansin, o mas tamang sabihin, walang may pakialam. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko si Doña Aurora. Suot niya ang kanyang paboritong kumikinang na asul na gown. Hawak ang maliit na sanggol na balot sa mamahaling tela. Sa tabi niya ay si Sofia, umaarte bilang isang ganap na ginang ng tahanan, tumatanggap ng mga papuri at regalo
mula sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Marco. Ang ngiti sa mga labi ni Sofia ay may bahid ng labis na pagmamay-ari. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagpapakita ng kanyang nararamdamang panalo. Tingnan niyo ang apo ko. Kamukhang kamukha ni Marco. Pagmamalaki ni Doña Aurora sa isang grupo ng matatandang babae na kilala bilang mga alta sosyedad sa bayan. Isang tunay na anghel na nagdala ng swerte sa aming pamilya. Buti na lang at siya ang dumating at hindi ang naunang malas. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na dumaan sa aking pandinig, ngunit ang puso ko ay hindi na nagdugo. Tanging malamig na kalkulasyon ang naiwan. Lumapit si Marco sa kumpol ng mga tao, umaapaw sa pagmamalaki. Hinawakan niya ang baywang ni Sofia, isang malinaw na deklarasyon ng kanyang totoong damdamin sa harap ng lahat ng naroon. Kabilang ako, ang asawang legal, ngunit itinatrato bilang isang walang silbing palamuti. Marco, ang saya-saya siguro ng buhay mo ngayon. Wika ng isang lalaking kasosyo niya sa kumpanya, humigop ng kanyang alak. Pero nasaan nga ba ang legal mong asawa? Hindi ko siya nakikita. Baka magselos iyon sa nangyayari rito. Tumawa si Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naroon siya sa gilid, nag-aayos marahil ng pagkain. Huwag niyo na siyang intindihin. Alam naman ni Maricel ang posisyon niya sa bahay na ito. Tanggap niya na ang bata. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ko sa isang baso ng malamig na tubig. Tanggap? Iniisip niya na ang aking pananahimik ay pagtanggap. Iniisip niya na ang aking kalmado ay pagsuko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sentro ng hardin. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa sementadong daanan ay hindi naririnig sa gitna ng malakas na musika, ngunit sa aking isipan, ito ay isang tunog ng digmaan. Nang makarating ako sa gitna ng entablado, kung saan nakalagay ang isang mikropono, tiningnan ko si Nanay Ising na nakatayo sa likuran ng sound system. Tumango siya. Hinawakan ko ang mikropono. Sandali lamang po, mga bisita. Ang aking boses, malakas, matatag, at walang bahid ng anumang panginginig, ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Huminto ang musika. Ang lahat ng mga mata, kabilang ang kay Marco, Doña Aurora at Sofia, ay nabaling sa akin. Nakita ko ang biglaang pagkunot ng noo ni Marco, ang pagtataka sa kanyang mukha. Maricel, anong ginagawa mo? Mabilis na lumapit si Doña Aurora. Ang boses ay pabulong, ngunit puno ng banta. Bumaba ka dyan. Huwag kang gumawa ng eksena at ipahiya kami. Ngumiti ako sa kanya. Ang unang totoong nangiti na ibinigay ko sa nakalipas na mga buwan. Isang nangiting malamig na nakakapangilabot. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi ako gagawa ng eksena. Sagot ko habang hindi inilalayo ang mikropono sa aking bibig. Sapat upang marinig ng lahat ang aking sinabi. Gusto ko lamang magbigay ng isang napaka-espesyal na anunsyo bilang regalo sa inyong masayang okasyon. Lumingon ako sa mga bisita. Sa inyong lahat na naririto ngayon upang ipagdiwang ang binyag ng batang ito, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang sikreto kung paano nabuo ang masayang pamilyang ito ni Marco. Maricel, tama na. Sigaw ni Marco, lumapit sa entablado na may nanlilisik na mga mata. Ano bang sinasabi mo? Ibaba mo yan. Tumingin ako kay Marco. Bakit, Marco? Hindi ba at ipinagmamalaki mo si Sofia? Hindi ba at ipinagmamalaki ni Mama na siya ang tunay na nagdala ng swerte? Panahon na siguro para malaman ng lahat kung magkano ang halaga ng swerteng iyon. Tumingin ako muli sa direksyon ni Nanay Ising. Mabilis niyang pinindot ang isang pindutan sa laptop. Ang malaking puting dingding ng aming bahay ay biglang naging screen para sa isang projector. Sa unang bahagi, nakita ng lahat ang mga mukha ni na Marco at Sofia naghahalikan sa loob ng isang mamahaling hotel. Ang sunod na lumabas ay hindi na mga larawan, kundi mga dokumento
Mga bank statements na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong halaga mula sa kumpanya papunta sa personal na account ni Sofia. Ang hardin ay napuno ng mga bulungan. Ang mga bisita na kanina ay nagbibigay ng papuri. Ngayon ay nakatitig ng may pandidiri. Bumagsak ang baso na hawak ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo. Tingnan ninyong mabuti. Patuloy ko. Ang aking boses ay pumupunit sa katahimikan. Ang handaang ito, ang mga lobong nakikita ninyo, ang damit na suot ng bata. Lahat ng yan ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa pondo ng kumpanya. At ang babaeng ito, si Sofia, ay hindi lamang basta bisita. Siya ang babaeng ipinagpalit ng aking asawa habang nakaratay ako sa ospital dahil nawala ang aming unang anak. Sumigaw si Sofia, tinatakpan ng kanyang mukha. Kasaganaan ito. Puro kasinungalingan. Kasinungalingan? Ngumiti ako ng matalim. Sana nga, dahil mas madali sanang patawarin ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nakaharap na sa inyo. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng sirena. Ang asul at pulang ilaw ay mabilis na pumasok sa aming driveway. Nakita ko ang pagdating ng 2 pulis. Bakit ang katotohanan ay tila isang lason para sa mga taong sanay sa kasinungalingan? Ang pagbagsak nila ay nagsimula na at wala silang ibang sisisihin kundi ang kanilang sariling pagkagahaman. Ang asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng pulisya ay tila mga matatalim na kidlat na humihiwa sa gabi. Nagpipinta ng kulay ng katarungan sa mga namumutla at nagugulat na mukha ng aming mga bisita. Ang mabigat at sabay-sabay na yabag ng mga unipormadong awtoridad sa ibabaw ng namumulaklak na damuhan ay ang tanging ingay na pumalit sa masayang musika. Ang mga kaibigan ni Marco mula sa alta sosyedad na kanina lamang ay nagtatawanan at pumupuri sa kanyang perpektong pamilya ay mabilis na naghiwa-hiwalay, nag-iiwan ng isang malawak na daan patungo sa entablado kung saan kami nakatayo. Lumapit ang isang matangkad na pulis na may hawak na makapal na folder. Ang kanyang ekspresyon ay walang anumang bahid ng emosyon, isang pader ng batas na hindi kayang tibagin ng anumang kayamanan. Ano ang ibig sabihin nito? Matinis at nanginginig na sigaw ni Doña Aurora. Mabilis siyang humarang sa harap ni Marco. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng projector na patuloy pa ring nagpapakita ng mga ebidensya ng kanilang kasalanan. Mga wala kayong modo. Pribadong pagdiriwang ito. Kilala niyo ba kung sino kami? Tatawagan ko ang mayor. Hindi siya pinansin ng opisyal. Tumingin ito ng diretso kay Marco, na ngayon ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw sa takot. Mr. Marco Villarreal, ang boses ng pulis ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Mayroon kaming warrant of arrest laban sa'yo para sa patong-patong na kaso ng concubinage at falsification of public and commercial documents. Kabilang din dito ang formal na reklamo mula sa Bureau of Internal Revenue para sa malawakang tax evasion. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay mabilis na naglakad patungo sa exit upang hindi madamay sa iskandalo. Ang swerteng ipinagmamalaki ni Doña Aurora kanina ay tuluyan ng naging sumpa sa harap ng buong bayan. Hindi totoo yan. Nanginginig na tanggi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa pulis at sa akin. May nag-set up sa akin. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Nang makita niyang hindi natitinag ang mga pulis at inilalabas na ng isa ang malamig na posas, lumabas ang tunay na kulay ng lalaking minsan kong inakalang aking tagapagtanggol. Sa halip na harapin ang kanyang kasalanan ng may dangal, lumingon siya kay Sofia. Siya, dinuro ni Marco ang babaeng kanina lamang ay tinawag niyang Reyna.
Siya ang nagmanipula ng mga pondo. Pinilit niya akong ilipat ang pera sa account niya. Biktima lang ako ng babaeng yan. Napasinghap ang lahat. Nanigas si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Halos mabitawan ang sanggol na hawak niya. Ang kanyang muka ay pumangit sa labis na pagkagulat at pait. Ang babaeng inakala niyang sasalo sa kanya ay siya ring unang tumulak sa kanya sa bangin. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko si Sofia na yakap ang kanyang umiiyak na anak, isang munting awa ang dumaan sa aking puso. Ang batang iyon na ginamit nilang sandata laban sa akin ay siya ring magmamana ng hiya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang awa ay mabilis na naglaho. Wala silang naawa sa akin nung ako ay nakahandusay sa paanan ng hagdan. Nang hindi umubra ang kanyang paninisi, bumaling si Marco sa akin. Ang kanyang takot ay napalitan ng matinding puot. Susugurin sana niya ako. Ang kanyang mga kamay ay nakaakma na tila sasakalin ako, ngunit mabilis siyang pinigilan. Ng dalawang pulis, hinawakan ng mahigpit ang kanyang magkabilang braso. "Ikaw ang may gawa nito, Maricel." Sigaw niya, ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. "Baliw ka, hayop ka. Binigay ko sa iyo ang lahat, pinagkatiwalaan kita." Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Isang titig na walang halong galit, walang halong pagmamahal, kundi purong lamig. "Hindi mo binigay sa akin ang lahat, Marco. Kinuha mo ang lahat sa akin." Mahinahon, ngunit matalim kong sagot. "At tungkol sa tiwala. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Inakala mo na dahil tahimik ako, ay bulag na ako. Ngayon, panoorin mo kung paano sunugin ng sarili mong mga kasinungalingan ang imperyong ipinagmamalaki mo." Pilit na iginapos ng mga pulis ang mga braso ni Marco sa kanyang likuran. Ang malamig na tunog ng metal na naglapat at uzmikang sarado ay naging pinal na hatol sa kanyang kalayaan. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit ngayon ay hinihila na parang isang ordinaryong kriminal sa harap ng mismong lipunang sinamba niya. Umupo si Doña Aurora sa damuhan, humagulgol ng malakas, habang pinapalo ang kanyang sariling dibdib. Ngunit walang ni isang bisita ang lumapit upang tulungan siya. Ang pera at kapangyarihan na dati niyang ginagamit upang manindak ay nawalan ng bisa. Habang hinihila si Marco patungo sa sasakyan ng pulis, patuloy ang pagpupumiglas niya. Ang kanyang kayabangan ay hindi pa rin tuluyang namamatay kahit na nasa harap na siya ng pagkatalo. "Hindi pa tayo tapos, Maricel. Ibabasura ng korte ang mga ito. Babalikan kita." Lumingon siya sa akin bago siya ipasok sa loob ng sasakyan. "Wala kang mapapatunayan." Pinanood ko, Ma. Pinanood ko ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulisya. Dala ang asawa kong nagturo sa akin ng pinakamasakit na aral sa buhay. Habang nagkakagulo ang mga naiwang tao, lumapit sa akin ang punong investigador at tahimik na inabot ang isang nakatiklop na puting sobre. Hindi ito para kay Marco. Nakapangalan ito kay Doña Aurora na ngayon ay nakatitig sa akin nang may pagkamuhi mula sa lupa. Ano kaya ang nakasulat sa loob nito na magiging tuldok sa pagbagsak ng matanda? Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng mga nagkalat na asul at puting lobo sa paanan ni Doña Aurora. Ang dating nagkikislapang hardin ay tila naging isang malawak na sementeryo ng kanilang mga wasak na pangarap. Wala nang natira sa mga bisitang kanina lamang ay nakikipagplastikan sa kanila. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan at ang pait ng katotohanan. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa matanda na nakaupo pa rin sa hamog na damuhan. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahira na ng putik at ang kanyang perpektong ayos ng buhok ay nagulo na ng hangin. Huminto ako sa kanyang harapan at tahimik na inabot ang puting sobrang ibinigay sa akin ng investigador. Tiningnan niya ito nang may pag-aalinlangan bago nanginginig na kinuha mula sa aking mga daliri. Pinunit niya ang gilid ng sobre at inilabas ang isang formal na dokumento
mula sa korte. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding takot, ang kanyang labi ay nanginig, at ang natitirang kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Notice of eviction at freeze order? Binasag ng kanyang basag na tinig ang gabi. Tumingala siya sa akin. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na mapigilan. Paanong mangyayari ito, Maricel? Ang mansyong ito ay nakapangalan sa asawa ng yumaong kong asawa. Hindi mo ito maaring bawiin. Nakangiti akong bumaba ng tingin sa kanya. Isang nangiting walang bakas ng awa. Nakapangalan ito sa inyo, Mama, hanggang sa pumirma ang anak ninyo sa isang post-nuptial agreement. Ibinigay niya sa akin ang buong awtoridad at pagmamay-ari ng lahat ng inyong konjugal at pampamilyang ari-arian, kapalit ng pera ko na inakala niyang magagamit niya. At nang mahuli siyang nagtataksil at nagnanakaw, ang kontratang iyon ay naging ganap na batas. Ang bawat salita ko ay tila mga bato na bumagsak sa kanyang ulo. Wala na kayong yaman, Mama. Wala na ang kumpanya. Wala na ang mansyong ito na pinagmamalaki ninyo. Ang perang ginamit ninyo, panghanda ngayon, iyon na ang huling sentimong makikita ninyo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang masikip at mabahong selda, ang matapang na anyo ni Marco ay tuluyan ng nadurog. Nakakapit siya sa malamig na rehas. Ang kanyang mga mata ay nanluluha sa kawalan ng pag-asa habang kausap ang kanyang abogado na nakatayo sa labas ng selda. Anong ibig mong sabihin na wala tayong pambayad ng piyansa? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa madilim na pasilyo ng presinto. Meron akong milyon-milyon sa mga lihim kong account. I-withdraw mo yon. Umiling ang abogado. Ang mukha nito ay pununo ng pagkabigo. Wala na, Marco. Lahat ng pera sa kumpanya, maging ang mga pondo sa dummy accounts na ginawa mo para kay Sofia, ay legal na nabawi ng asawa mo kaninang umaga. Ang pinirmahan mong kasunduan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang bawiin ang lahat dahil napatunayan ang panloloko mo. Ikaw ay idineklarang bangkarote. Kahit ang mga kaibigan mong politiko ay ayaw na makialam sa iyo ngayon. Napaupo si Marco sa malamig na semento ng selda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na sumabunot sa kanyang sariling buhok. Ang lalaking akala niya ay hawak ang mundo sa kanyang mga palad ay nakakulong na ngayon, hindi lamang sa loob ng bakal, kundi sa isang realidad na wala na siyang kawala. Ang babaeng tinawag niyang basahan ay siya palang naghabi ng lambat na bumitag sa kanya. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa sa aming mansyon. Ang mga ahente ng bangko at mga pulis ay dumating upang formal na isara ang bahay. Nakatayo ako sa beranda. Pinapanood ang mga nagaganap ng may kalmadong puso. Nang magsimulang maglabas ng mga gamit ang mga tauhan, isang eksena ang pumukaw sa aking paningin. Lumapit sa akin si Doña Aurora. Ang matapang na babaeng hindi marunong humingi ng tawad ay ngayon nakayuko. Ang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga damit. Sa likuran niya, nakatayo si Sofia. Yakap ang umiiyak na sanggol. Hindi alam ang gagawin. Nang makalapit si Doña Aurora, hindi ko inasahan ang kanyang susunod na ginawa. Ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na marmol na sahig ay lumikha ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng aking bestida. Maricel, parang awa mo na. Hagulgol ng matanda. Ang kanyang luha ay pumapatak sa aking sapatos. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Huwag mo akong itapon sa kalsada. Matanda na ako. Wala na akong pupuntahan. Kahit sa maliit na kwarto lang ng mga kasambahay, papayag ako. Huwag mo lang akong palayasin. Apo mo. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Nakita ko sa aking isipan ang sarili ko. 1 taon na ang nakalilipas. Nakaluhod din
Sa mismong kinatatayuan niya, nagmamakaawa ng kaunting habag matapos kong mawalan ng anak. Noon, ang tanging ibinigay niya sa akin ay mga salitang kasing talim ng patalim. Nang mawala ang anak ko, Mama, nakaluhod din ako sa harapan mo. Malamig kong sagot, ang aking boses ay walang bakas ng awa. Hiningi ko ang tulong mo, ngunit tinalikuran mo ako. Ngayon, hinihingi mo ang puso na matagal mo nang pinatay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ito mula sa aking damit. Ngunit bago ko pa siya formal na pakiusapang umalis, nagsalita si Sofia mula sa likuran. Ang boses nito ay nagdadala ng panibagong lason na mas masakit kaysa sa anumang inasahan ni Doña Aurora. Tumayo nga kayo dyan, Tita Aurora. Nakakaya kayong panoorin. Ang boses ni Sofia ay matalim. Walang anumang bahid ng paggalang o habag. Lumingon si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka habang nakatingin sa babaeng itinuring niyang tunay na manugang. Nakatayo si Sofia ilang hakbang mula sa amin. Karga ang umiiyak na sanggol sa isang bisig, habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang malaking itim na bag na halatang punong-puno. Sofia, anak, tulungan mo ako. Nagmamakaawang pakiusap ng matanda. Pilit na inaabot ang kamay ng nakababatang babae. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. May mga alahas ka pa na ibinigay si Marco. Ibenta natin. Magsimula tayo sa maliit na bahay. Huwag mo akong iwan dito. Isang nakakapasong halakhak ang lumabas sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang mukha, na dati ay nagpapanggap na inosente, ay nagpakita ng tunay nitong anyo. Isang mandaragit na nakahanap ng bagong biktima. Magsimula kasama kayo? Bakit ko naman gagawin yon? Mataray na sagot ni Sofia. Iniaatras ang kanyang sarili upang hindi madikitan ng maruming damit ni Doña Aurora. Tita, sumama ako kay Marco dahil sa pera ninyo. Akala ko ba ay mayamang-mayaman kayo? Tapos ngayon, malalaman ko na ang lahat ng luho natin ay galing sa bulsa ng babaeng ito? Tiningnan ako ni Sofia mula ulo hanggang paa. Kinuha ko na ang lahat ng natitirang ginto at cash sa vault bago pa dumating ang mga pulis. Sa akin na ito, bilang bayad sa abala ng pamilya ninyo sa buhay ko. Wala akong obligasyon na buhayin ng isang walang kwentang matanda. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Doña Aurora. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa matinding pagsisisi at pagkamangha sa katotohanang siya ay nalinlang ng mismong ahas na pinapasok niya sa kanyang pamamahay. Walang hiya ka. Tinuring kitang pamilya. Ipinagpalit namin ni Marco si Maricel para sa'yo. Sigaw ng matanda. Sinusubukang tumayo upang sugurin si Sofia. Ngunit mabilis na humakbang paatras ang babae at naglakad palabas ng pinto nang hindi na muling lumingon. Pinanood ko ang lahat ng walang sinasabing anumang salita. Ang pagiging tapat ay hindi kailanman mabibili ng yaman at ang mga taong nagsasama dahil sa kasakiman ay tiyak na mag-akawatak-watak sa oras na mawala ang salapi. Dahan-dahan kong sinenyasan ang mga gwardiya upang tulungan ang umiiyak na matanda palabas ng aking ari-arian. Ang hangin sa mansyon ay tuluyan ng luminis. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kulungan, ang amoy ng kalawang at pawis ay sumusakal sa natitirang kayabangan ni Marco. Nakaupo siya sa isang sulok ng madilim na selda nang marinig niya ang pagtawag ng bantay. May bisita siya. Umasa siyang ang kanyang abogado yon, dala ang magandang balita. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na naglalakad palapit sa mga rehas, gulo-gulo ang buhok at walang anumang alas sa katawan, gumuho ang kanyang pag-asa. Ma, nasaan ang abogado? Nasaan si Sofia? Nakapag-usap na ba kayo ng paraan para mailabas ako rito? Sunod-sunod na tanong ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Sa halip na magbigay ng aliw, sinabunutan ni Doña Aurora
ang sariling buhok at humagulgol. Iniwan na tayo ng malanding babaeng yon, Marco. Ninakaw niya ang natitirang pera at mga alahas. Wala na tayong bahay. Sa kalsada na ako matutulog ngayon. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo pinirmahan ang sumumpang kontrata na yon kay Maricel, hindi tayo magkakaganito. Ang mga mata ni Marco ay nanlisik sa galit. Kasalanan ko? Ikaw ang nagpumilit na isama natin si Sofia sa bahay. Ikaw ang laging nagsasabi na walang silbi si Maricel. Sinunod ko lang ang lahat ng gusto mo, tapos ngayon ako ang sisisihin mo? Ang mag-ina, na dati ay nagtulungan upang sirain ang aking buhay, ay ngayon nagkakasakitan gamit ang kanilang mga mapapait na salita. Walang natirang pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay isa lamang palang transaksyon na nabangkarote. Habang patuloy ang kanilang sigawan, lumapit ang isang pulis sa selda. Ipinasa nito sa pagitan ng mga rehas ang isang makapal na brown envelope. Mula sa asawa mo, wika ng pulis. Inutusan niya ang abogado niya na iabot ito sa iyo bago siya umalis ng bansa. Natahimik ang mag-ina. Nanginginig na kinuha ni Marco ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may 2 piraso ng papel. Ang una ay ang formal na kopya ng aming annulment papers na naghihintay na lamang ng lagda ng huwes. Ang ikalawa ay isang dokumento mula sa isang kilalang ospital. Isang resulta ng DNA test na palihim kong ipinagawa noong araw na ipanganak ang sanggol. Dahan-dahang binasa ni Marco ang mga nakasulat. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa mga salitang nakaprenta sa ibaba ng papel. Probability of paternity, 0.00%. Kalakip nito ay isang maikling liham na nakuha ng aking investigador mula sa apartment ni Sofia. Isang sulat para sa lalaking matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa estafa. Ang tunay na ama ng bata na tinulungan ni Sofia na makatakas gamit ang perang ninakaw nila mula kay Marco. Bumagsak ang mga papel mula sa kamay ni Marco. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa napaluhod siya sa semento. Ang anak na ipinagmalaki niya, ang tagapagmana na ipinagpalit niya sa aming sariling dugo, ay hindi kanya. Siya ay ginamit, piniga, at itinapon na parang basura ng mismong babaeng pinili niya. Isang mahaba, paos, at nakakapasong sigaw ng matinding sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco. Umaalingaw-ngaw ito sa buong presinto, isang halinghing ng isang halimaw na tuluyan ng nilamon ng sarili nitong kasamaan. Ngunit walang sino man ang nakinig, walang sino man ang naawa, dahil sa laro ng pagtataksil, ang huling premyo ay palaging kawalan ng pag-asa. Ang sementeryo ay tahimik, napapalibutan ng malalaking puno ng acacia na nagsisilbing saksi sa libu-libong kwento ng pagluluksa at pag-alala. Ang sinag ng araw na dumadaan sa pagitan ng mga dahon ay tila mga luha ng kalangitan na bumabagsak sa mga puntod. Dala-dala ko ang isang maliit na buke ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ko at ang bulaklak na balak kong ibigay sa araw na malalaman ni Marco na magiging ama siya. Lumuhod ako sa harap ng isang maliit na puntod na walang pangalan. Tanging isang marmol na anghel na nakatingala sa langit ang nakalagay. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga alaala, ng mga pangarap na hindi nabuo, at ng isang buhay na hindi na isasilang. Hinaplos ko ang malamig na marmol. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Anak, bulong ko. Ang boses ko ay basag, ngunit puno ng pagmamahal. Patawad kung hindi ko nagawa na protektahan ka. Patawad kung hindi ko kayang bigyan ka ng buhay sa mundong ito. Sa loob ng 1 taon, ang galit at pait ang naging lakas ko. Ang paghihiganti ang naging oxygen na huminga sa akin. Ngunit ngayon na ang lahat ay tapos na. Ngayon na ang mga nagkasala ay nagbayad na. Ang natitira sa akin
ay ang malalim na guwang ng pangungulila. Ang sakit ng pagkawala mo ay hindi kailanman nawala. Natabunan lamang ito ng ingay ng digmaan. Inilapag ko ang mga puting rosas sa ibabaw ng puntod. Ang bawat talulot ay tila mga lihim na naiwan sa pagitan ng aking mga daliri. Isang taon ng pagpapanggap, isang taon ng pagtulog sa tabi ng isang estranghero, isang taon ng paglunok ng mga pang-iinsulto. Lahat ng yon ay para lamang makamit ang katarungan na ninakaw sa atin. Ngayon, malaya ka na, anak. Patuloy ko. Ang aking mga luha ay sa wakas ay dumaloy na. Mainit at maalat, nililinis ang mga alikabok ng nakaraan. At malaya na rin ako. Ang bawat patak ng luha ko ay hindi na para sa pait, kundi para sa pag-ibig na sana ay ibinigay ko sa iyo. Sa likuran ko, dumating si Attorney Villar. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaki. Mrs. Villarreal, wika niya. Tapos na ang lahat ng papeles. Ang annulment ay formal nang naaprubahan ng korte. Malaya ka na, Maricel. Ang lahat ng kumpanya, lupa at pera ay nasa pangalan mo na. Malinis na ang record. Tumayo ako at humarap sa kanya. Ngumiti ako. Hindi ng isang nangiting puno ng galit, kundi isang nangiting puno ng kalayaan. Salamat, attorney, sagot ko. Ngunit meron pa akong isang huling dapat ayusin. Mula sa sementeryo, nagtungo ako sa lumang bahay ni Nanay Ising. Nakita ko siya na nagwawalis sa harap ng kanyang maliit na bakuran. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata. Hija, ang tagal mong hindi bumisita. Wika niya, niyakap ako ng mahigpit. Ang dami nang nangyari. Ang mga Villarreal narinig ko, nasa lansangan na daw ang matanda. Si Marco sa kulungan pa rin at si Sofia tumakas na daw kasama ang lalaking yon. Ngumiti ako. Nakuha na nila ang kanilang nararapat, nanay. Ngunit hindi ko na kailangan ng kahit anong bahagi ng kanilang kayamanan. Ang lahat ng pera at ari-arian na naibalik sa akin ay hindi para sa akin. Nagulat si Nanay Ising. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko mula sa aking bag ang isang bank book at inabot sa kanya. Ang bahay na ito ang lupa at ang milyon-milyong nasa account na ito ay para sa iyo, nanay, bilang pasasalamat sa katapatan mo, sa pagiging ilaw mo sa gitna ng aking dilim. Alam kong matagal mo nang pinangarap na magkaroon ng sarili mong negosyo at makatulong sa mga kabataan sa ating barangay. Nanginginig na kinuha ni Nanay Ising ang bankbook. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Hija, bakit? Masyado namang malaki ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo, nanay. Ito ang tunay na halaga ng kabutihan at katapatan. Malambing kong sagot. Ang mansyon na minsan ay naging hawla ko ay ibebenta ko na. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay na magpapaalala sa akin ng pait. Panahon na para simulan ang bagong buhay. Huminga ako ng malalim. Tinitingnan ang malawak na langit. Malaya na ako. Malaya na ang kaluluwa ko mula sa bigat ng nakaraan. Ang aking puso na minsan ay puno ng galit, ngayon ay handa nang magbigay ng kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga gamit para sa aking pag-alis, nakita ko sa ibabaw ng aking kama ang isang tiket patungong Milan. Ito ang simula ng bagong kabanata, ang simula ng isang buhay na walang anino ng nakaraan. Ang tanging tanong na nananatili sa aking isip ay, kung ang kalayaan ay isang paglalakbay, gaano pa kaya kalayo ang lalakarin ko bago ko tuluyang mahawakan ang tunay na kapayapaan? Ang hangin sa Milan ay may kakaibang halimuyak, isang pinaghalong amoy ng bagong lutong tinapay, sariwang kape, at ang daan-daang taong kasaysayan na nakaukit sa bawat sulok ng mga makalumang gusali. Sa pagbaba ko mula sa eroplano,
Ramdam ko agad ang gaan sa aking dibdib. Ito ang simula. Ang pagsisimula ng isang buhay na ako lamang ang magdidikta. Lumipas ang mga buwan. Ang aking munting apartment na may balkonaheng nakatanaw sa isang tahimik na kalye na puno ng mga puno ng oliba ay naging aking santuwaryo. Ang dating mga gabing ginugol ko sa pag-iyak ay napalitan ng mga madaling araw na ginugol sa pagguhit, sa pagdidisenyo ng mga alahas na hindi lamang basta palamuti, kundi mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Isang araw, habang nakaupo ako sa isang maliit na cafe sa tabi ng Naviglio Grande, isang matandang lalaking may makapal na salamin at masayang ngangiti ang lumapit sa aking mesa. Siya si Señore Lorenzo, isa sa mga pinakarespetadong may-ari ng isang sikat na jewelry boutique sa Milan. Senyorina, wika niya sa magkahalong Ingles at Italiano. Itinatayo ang isang sketchbook na napulot niya sa sahig. Naiwan mo ata ito, hindi ko sinasadyang makita ang mga disenyo mo. Ngunit ang mga ito ay may kaluluwa. Amiga, maging kung may kinikipasikat tani. Ang aksidenteng pagtatagpong yon ang nagbukas ng pinto sa isang mundo na hindi ko inakalang papasukin. Ang aking mga disenyo na isinilang mula sa sakit at pait ay nakahanap ng lugar sa mga display window ng butik ni Señore Lorenzo. Ang aking unang koleksyon na pinangalanan kong Anghel ay naging isang malaking tagumpay. Ang bawat piraso, isang kwintas na hugis pakpak, isang singsing na may maliliit na hibla ng ginto na tila mga sinag ng liwanag ay nagkwento ng pag-asa matapos ang dilim. Hindi nagtagal, ang pangalang Maricel ay naging bukambibig sa mundo ng sining sa Italia. Isang hapon, sa pagbubukas ng aking solo exhibit, ang aking butik ay napuno ng mga tao, mga kritiko ng sining, mga kolektor, at mga ordinaryong taong naantig sa kwento sa likod ng aking mga alahas. Nakatayo ako sa gitna ng silid, nakangiti habang pinagmamasdan ang aking mga likha. Ang bawat piraso ay hindi lamang ginto at pilak. Ito ang mga piraso ng aking durog na puso na muli kong binuo, mas matibay at mas makinang. Habang abala ako sa pagtanggap ng mga papuri, isang pamilyar na boses ang bumulong sa aking likuran. Ang galing mo, Maricel. Ang galing-galing mo. Lumingon ako at nakita si Nanay Icing. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nanay, anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba ay abala kayo sa inyong bagong foundation? Hindi ko pwedeng palampasin ang araw na ito. Nakangiting sagot ng matanda. Sabi ko sa'yo, ikaw ang magiging ilaw. Ngayon, ang buong mundo na ang nakakakita ng iyong liwanag. Habang nag-uusap kami, isang matangkad na lalaking Italiano ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata, kulay tsokolate, ay nakatitig sa akin ng may halong paghanga. Excuse me, wika niya. Ang kanyang boses ay malalim at may kaunting accent. Ako si Alessandro. I'm a curator for a museum in Florence. Ang iyong mga gawa. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng emosyon sa isang piraso ng alahas. It's like you're telling a story of a great storm and a beautiful sunrise that followed. Ngumiti ako. That's exactly the story I wanted to tell. Nagpatuloy ang gabi sa masayang usapan at pagdiriwang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na saya. Isang kagalakan na hindi nakasalalay sa pag-apruba ng iba, kundi sa pagtanggap sa sarili. Ngunit kahit na nasa tuktok na ako ng aking tagumpay, hindi ko maiwasang isipin kung ano na kaya ang nangyari sa mga taong nag-iwan sa akin sa dilim. Nang gabing iyon, bago matulog, binuksan ko ang aking laptop at nag-search ng mga balita mula sa Pilipinas. Ang aking mga daliri ay nag-aalinlangan, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. May isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan na pumukaw sa aking pansin. Ang pamagat? Milyonaryong negosyante na napariwara.
Nakitang namamalimos sa Quiapo, ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Sa pag-click ko sa link, bumulaga sa akin ang isang larawan, isang lalaking payat, marumi, at tila wala sa sarili, nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Siya si Marco. Ang bawat pagpindot ko sa mouse ng laptop ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang nakaraang matagal ko nang ibinaon. Sa screen, ang larawan ng lalaking nakaupo sa maduming semento ng Quiapo ay tila isang estranghero sa aking paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan at panlilinlang, ngayon ay tila dalawang madilim na butas na wala ng anumang ningning ng buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mamahaling pluma at baso ng alak, ngayon ay balot ng dumi at kalyo. Si Marco, ang lalaking minsang naging sentro ng aking mundo, ngayon ay isa na lamang anino sa gilid ng kalsada. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa bukas na bintana ng aking opisina sa Milan. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay nagkikislapan na parang mga bituin, isang buhay na punong-puno ng pagkakataon at ganda. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang tahimik na kirot na muling nagising, hindi dahil sa pag-ibig at hindi rin dahil sa galit. Ito ay isang matinding pait ng pagkakaalam na ang isang tao ay maaaring bumagsak ng ganito kababa dahil sa sarili niyang mga maling desisyon. Ija, bakit hindi ka pa natutulog? Ang boses ni Nanay Ising ay malambot. Dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Lumapit siya sa akin at sumulyap sa screen ng aking laptop. Naramdaman ko ang kanyang paghinto, ang kanyang paghinga, na tila panandali ang tumigil nang makita ang larawan ni Marco. Karma, Maricel, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pait at awa. Ang bawat luhang pumatak sa iyo noon, ngayon ay isa-isang binabayaran ng lalaking iyan. Narinig ko rin mula sa mga dati nating kakilala na si Doña Aurora ay nasa isang maliit na bahay ampunan na para sa mga matatanda. Nakalimutan na ng lahat at madalas na sumisigaw ng mga pangalang wala na sa tabi niya. Isinara ko ang laptop. Ang tunog ng paglapat ng takip ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata. Huminga ako ng malalim. Pinalalaya ang huling piraso ng bigat na nananatili sa aking puso. Hindi ko na sila kinakamuhian, nanay, wika ko, habang nakatingin sa malayo. Ang galit ay isang uri ng ugnayan at ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanila. Ang makita siyang ganito. Hindi ako nagagalak, ngunit hindi rin ako nalulungkot. Ito ang bunga ng mundong itinanim niya para sa sarili niya. Kinabukasan, sa aking huling exhibit sa Milan, bago ang aking paglalakbay patungong Florence, nakatayo ako sa harap ng aking pinakamalaking likha. Isang kwintas na gawa sa puting ginto na may mga nakasabit na maliliit na kristal na tila mga patak ng luha, ngunit sa gitna ay may isang malaking diamante na sumasalamin sa bawat liwanag na tumatama rito. Lumapit sa akin si Alessandro. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na silid. You look peaceful today, Maricel. Pansin niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may malalim na paghanga. Dahil sa wakas, Alessandro, wala na akong anumang itinatago. Sagot ko, binabaling ang tingin sa mga taong humahanga sa aking sining. Ang nakaraan ko ay naging bahagi na ng aking kagandahan, hindi na ng aking pasakit. Lumingon ako sa isang malaking salamin sa dulo ng hall. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida, may tiwala sa bawat galaw, at may ngiting hindi na nagtatago ng anumang pait. Ang babaeng yon ay hindi na ang Maricel na umiiyak sa paanan ng hagdan. Ang babaeng yon ay isang obra maestra ng sarili niyang pagbangon. Sa huling sandali bago matapos ang exhibit,
Tiningnan ko ang huling piraso ng aking koleksyon, isang maliit, gintong sapatos ng sanggol na nakalagay sa loob ng isang glass case. Hindi ito pwedeng bilhin. Ito ay isang simbolo ng aking pag-alaala. Huminga ako ng malalim. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. Ang sugat ay naghilom na, at kahit may mga peklat na naiwan, ang mga ito ay mga marka ng aking tagumpay. Maligaya ka na ba? Tila tanong ng aking sariling refleksyon sa salamin. Ngumiti ako sa aking sarili. Isang tunay at malayang ngiti. Ang huling anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng aking kasalukuyan. Wala ng pait, wala ng galit, tanging ang bukas na naghihintay ng may bukas na mga bisig. Ang langit ng Florence sa dapit hapong ito ay tila isang malawak na canvas na pinintahan ng mga kulay ng ginto, lila at rosas. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga dambuhalang katedral. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. May dalang halimuyak ng mga namumukadkad na jasmine at ang lamig ng papalapit na gabi. Walang anumang ingay sa paligid, kundi ang mahinang pagaspas ng mga pakpak ng mga ibon na nagbabalik sa kanilang mga pugad at ang malayo at banayad na tunog ng kampana mula sa simbahan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang baso ng matamis na alak. Ang bawat paggalaw ng likido ay sumasalamin sa huling sinag ng araw. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit, sa takot, at sa pait. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking mga daliri, tanging katahimikan at katatagan ang naroon. Napatawad ko na ba sila? Ito ang tanong na madalas kong itanong sa aking sarili habang nakatingin sa malayo. Ang kapatawaran ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Hindi ko napatawad sina Marco at Aurora dahil sa karapat-dapat sila sa aking habag. Napatawad ko sila dahil hindi karapat-dapat ang aking puso na manatiling nakakulong sa madilim na selda ng puot. Pinakawalan ko ang galit hindi para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa aking sariling kalayaan. Ang makita silang lugmok sa kanilang sariling mga kasalanan ay hindi nagbigay sa akin ng ligaya, kundi ng isang malalim na pag-unawa na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuwid sa mga baluktot na landas. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga bagyo sa buhay, kundi ang kakayahang manatiling buo at matatag habang bumubuhos ang ulan. Nahanap ko ang kapayapaan sa bawat disenyo ng aking alahas, sa bawat tawa ni Nanay Ising sa telepono, at sa bawat sulyap ni Alessandro na nagsasabing ako ay sapat at mahalaga. Ang mansyon na dati ay aking hawla ay naging alaala na lamang, at ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay naging isang banal na puwang sa aking puso na ngayon ay puno na ng liwanag. Anong aral ang maiiwan ko sa mundong ito? Natutunan ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang tunay na katapangan ay ang pagpili sa sarili kapag wala nang natira sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong pagkatao, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo na lumipad patungo sa iyong pinakamataas na pangarap. Ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang pagbangon. Maricel, ang hapunan ay handa na. Ang malambing na boses ni Alessandro mula sa loob ng silid ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Ang kanyang anino sa pintuan ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng anino na nakaraan. Dahan-dahan kong inubos ang huling patak ng alak sa aking baso. Isang tahimik na toast para sa babaeng namatay
sa paanan ng hagdanan at para sa babaeng nabuhay muli sa ilalim ng langit ng Italia. Ang kwento ng aking pait ay natapos na. Ang kwento ng aking pag-ibig sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat pintig ng aking puso, naririnig ko ang bulong ng hangin. Malaya ka na, Maricel. At sa wakas, ang buong mundo ay maliwanag.